ng Sports 360. Nako! Ayan, pinag-uusapan natin ngayon, sports, di ba? Siyempre. Hindi nagpapahuli yung mga basketball player natin pagdating sa aktingan. Ay, okay. Meron tayong bagong sitcom. Yes, Ito meron ang No Harm, No Foul. Yes, a new sitcom featuring Willie Miller, Bo Belga, Gary David, and Kiefer Ravena. Nagsimula na po yan kanina, 8 p.m. dito sa TV5. Kaya naman kailangan linggo-linggo ipagpatuloy na natin yan. PBA Super Bowl Sunday. Oo. Tapos, No Harm, No Foul. Ayan. Hanggang Sports 360, syempre. Tuloy-tuloy. Tingnan natin ang mga acting skills yan. Ito ang mga presko na naganap kanina, no? Oo, of course. Ayan, si Valine, si Sophie Valine, Albert. Maganda. Magaganda. Yula Caballero, syempre. Mga prinsesa ng TV5 na talaga naman magpapasaya kasama ng mga iniidolo natin sa basketball world. Yan. Si Bo Belga, Kiefer Ravena, tsaka si Papi Willie Miller. Oo, syempre hindi natin kalilimutan. Ogie Alcacid, Ayan. Randy Santiago. Okay. Alam mo, yung basketball, napupuno yan ng drama, action, at syempre comedy rin, ano? Kaya di na bago sa atin yan. Pansin mo nga, eto meron tayong mga basketball players turned movie stars. Meron na. Meron? Eto. Ay! Sa mga throwback. O, di ba? Jimmy Santos, siya yung starring sa Bonjing. Kala ko nga si Jojo eh. Kahawig ko lang yan, si Jimmy. Jimmy Santos, syempre. Ayan, sample nga ng salitang Bonjing dyan. Ako po si Bonjing. Ako po si Bonjing. Para sinapian na sa Toninho. Pero ito, Freddie Webb, kasama si Madam Nova Villa sa... Chicks! Abutan ko yan. Noong 1984. Hindi pa ako pinapanganak nun eh. Ayoko rin! Hindi ka pa pinapanganak nun. Pero syempre, naging classic na rin yan. Sinubaybayan nating lahat yan. Eto, si Idol. Benji Paras sa Dunkin Donato. Kasama si Herbert Bautista. Yan. Oo, Mayor. Si Bistek. Mayor Bistek. Bata pa si Bistek dyan. Bata pa. At syempre, sino naman ba ang makakalimot sa trio? Alvin Patrimonio, Bong Alvarez at Jerry Condinera. Last 2 minutes. Condinera. Last 2 minutes. Pinanood ko sa sinihan yan. Napanood ko yan. Napanood ko yan sa TV. Sa Betamax, napanood ko yan. Sa Betamax. Eto pa. Kasama ni Dolphy, si Ricky Brown. Kahawig ko yan si Ricardo Action is not missing. Action 1987. is not. Ayan, 1-year-old na ako niyan. Naabutan ko yan. Pero, hindi magpapahuli. Ang superstar ng liga natin, the living legend kasama, the one and only superstar, Nora Honor. Ayan, syempre. Double dribble. Superstar ng basketball, superstar ng pelikulang Pilipino. Nagsama. Ganda yan. With FPJ, take note ha. What? At eto, bagong-bago. Yan. Bagong-bago. Kasama ko siya dyan eh. Kasama mo. Si Janet Anderson pala yan. Kahawig mo yan. Luis Manzano ka eh. Okay. Si Mac Andaya sa OTJ, directed by Eric Mati. Yung indie film na talaga naman pinuri ng maraming tao. Alam mo, hindi naman kaila dahil kung talented ka sa mundo ng sports, very likely may iba ka pang talent. Sigurado yan. At nakikita nga natin yan sa mga actingan. Kaya congratulations po sa lahat ng mga kasama namin. Bo, Willie, Gary, Kiefer. Yan. Susuportahan namin yan. No harm, no foul. Ito, speaking of multi-talented, balik tayo sa dalawang pogi na to. Aaron and Carlo, back to you. Thank you, guys. Mga multi-talented na sinasabi po ni Ramon Bautista, yung mga taong papag-usapan natin ngayon. It is now time to discuss ang ating NBA free agent frenzy that has just gone underway. Marami pong galawan ang naganap sa mundo ng NBA and of course, taking the place, we will start out with those that have made the move. Carlo, there's a lot of big names na sinubaybayan ng lahat ng tao, nagpuyat. Dalawa tayo doon. Na nandun lang tayo sa Twitter, gumagano-gano lang tayo, naabangan lang natin yung mga reports. There's a lot of names that have recently moved to new homes. Yung finals, yung NBA finals, napakadaling sundan. Kasi alam mo mismo kailan maglalaro yung mga teams eh. Pero sa free agency, hindi mo alam kung biglang babasagin na lang yung tulog mo ng isang tweet, ng isang free agent signing na nag-commit na pala sa isang team. And if there's one player that we've been watching the most, it has been LaMarcus Aldridge po, formerly of the Portland Trail Blazers. He has signed a 4-year, $80 million contract and has moved back to where he started his career in college to San Antonio in Texas. Of course, ang ibang mga lumipad dyan, DeAndre Jordan moving to the Dallas Mavericks. Ang si Rajon Rondo moving from the Mavs to Sacramento. Paul Pierce
from the Wizards to the Clippers, and si Greg Monroe moving from Detroit to Milwaukee. Sama mo na rin dyan si Monte Ellis, who moved from Dallas on way to Indiana. Let's talk about LaMarcus Aldridge. That is the one that we were saying that we will pay attention to the most of, and that's exactly what happened. Maraming drama yun all throughout this entire week. He is one of the biggest names na available as free agent. LeBron James, Kevin Love, nandyan lahat. But LaMarcus Aldridge, napakagaling na power forward. He is one of the better power forwards in this league. At ang maganda sa kanya, bata pa. Yes. Marami pa tong lalaroin sa NBA. So, ang daming suitors niyan si Aldridge, the Phoenix Suns, the LA Lakers. Of course, there was also a possibility na bumalik siya sa Portland Trail Blazers. Pero Spurs. Yes. I mean, we knew that the Spurs wanted him nung tinrade nila itong kanilang starting center na si Thiago Splitter. Yes. After that point, parang alam mo na napaparating na yung LaMarcus Aldridge kasi hindi naman gagalaw yung Spurs. They're a very safe team. They won't move unless they know that there's a high possibility na yung hinahabol nilang free agent pupunta sa kanila. And that's exactly what we saw, with LaMarcus Aldridge moving on over to San Antonio. Now, there are players na had a chance to change towns, change address, pero hindi. They stayed exactly where they were originally planted. At syempre, ang nangunguna dyan, Dwayne Wade signing a 1-year, $20 million contract. And then, of course, the two big pieces na nakikita nyo sa ating graphics, Anthony Davis re-signing for $145 million. Pay the man! Grabe! Babayaran ka para mag-basketball, $145 million nga naman. And then, of course, Kawhi Leonard re-signing with San Antonio as well. 5 years for $90 million rather. Wow. Anthony Davis deciding to stay with the New Orleans Pelicans. No? Yes. Napakagaling na team. They have an incoming coach. And palagay ko, it's the correct decision because it's the most money that he could have gotten. Yes. Hindi pwedeng i-offer yung $145 million ng kahit anong team. And he decided to stay with the team na bright naman yung future. Yes, and you take a look also at Kawhi Leonard, two of these very, very young players that sa buong NBA that have already, with Anthony Davis already an All-NBA first-team member, si Kawhi Leonard, the Finals MVP and an NBA champion as well. Doon medyo nagbabago na yung mentality ng mga players. Dati, kung free agent ka, o sige, punta ako doon sa mga big-name teams, ganyan, para mas malaking pera. That's not what we're seeing anymore. We're seeing a lot of players plant their seeds and staying there. Exactly. After yung nangyari kay LeBron James joining Dwayne Wade and Chris Bosh doon sa Miami, players are starting to think na kung ako mag-isa, hindi ko kayang manalo ng championship. So they're staying in the teams na feeling nila magko-compete for a long time. Yes, it's going to be interesting as there are still some names that are still available dito sa ating free agency. Of course, Jeremy Lin ng LA Lakers. LeBron James is yet to sign with the Cleveland Cavaliers. And of course, same as Marc Gasol, as both of them are still in negotiations. But signs are showing that both of them, Gasol and James, will re-sign with their original teams. And then Jeremy Lin is being rumored to join itong si DeAndre Wesley Matthews sa Dallas Mavericks. No? LeBron James, it's a very interesting situation kasi kakabalik lang niya sa Cleveland and there's really no parang evidence that he'll ever leave the team kasi hindi na magiging maganda yon sa kanyang reputation. I think he'll stay, but what kind of contract he'll get, it's still up in the air kung ano yung mapapagkasunduan nila ng Cleveland Cavaliers. And of course, may mga nagsasabi na maybe he should take a pay cut to help the team out and build and get that championship that he really needed. Well, we will have to wait and see. Pero ngayon, makakasama po natin ang pinakamataas na free agents as well in the world of music, ang ating musical guest for today. Ladies and gentlemen, Silent Sanctuary. Sige na please, wag na mainis, bumalik ka na sa'kin. Sorry mahal, ika'y nasaktan, bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa'kin. Pakilala mo, Jojo. Parang kilala mo. Sarsky, yung kilala ko. Sarky.
Sarky. Sarky pala. Oh. Si Jason sa bass. Jason. Chino. Chino. Si Allen. And Allen sa drums. Yan. Nakakayaman to, may violin. Kita mo Oo. naman, ano? Sarky, saan ba nakuha yung kan? Silent Sanctuary. Oh. Ano ba yan? Puro tahimik ba kayo? Ikaw sumagot! Hindi, galing yun sa dating vocalist. Siya yung nag-isip nung ano ba to? Yung title, Yung band name, banda. band name. Di na niya alam kung anong Saan pinanggalingan nun. nagmula? Okay, kayo ba? Mahilig kayo sa sports? Sobra. Anong mga sport na mga kinahihiligan nyo? Pusoy. Puso! Yan. Chess, Okay, yan. chess. Yung mga kailangan ng mga physical action. Basketball. basketball. yan. Basketball. Ano mga tips natin dyan? Ako, Ito, itong nagbe-base. Nananahimik. Kausapin mo, Jojo. Sa PBA, Alaska ako eh. Alaska. Ikaw, sir. Ako naman, Barangay Ginebra. Ginebra. Okay, kayo. Ikaw Sarksky. Hinebra. ako kami, para kami ni Allen, Hinebra din yung team Ginebra ko. din. Okay, anong For mapapayo nyo sa Hinebra? Kapit lang. Yan. Yan ang mga ano natin dyan, ano? Kung may iaalay kayong kanta sa kanila, anong kanta yun dun sa album nyong ilalabas? Yan, may album sila. Dahil sumusuporta kami sa kanila, Mm. sa feeling mo. Sa feeling mo. Hindi kami bibitaw. Ayan. Kasi ganun, ano, dapat sa feeling mo, laging masaya, eh, no? Yeah. Ayan, ano, etong bagong album nyo, ano mga lalabas dito? Ano ba pamagat nito? Yan o, may album. Ito may pala. dala pala ako. May dala ka. Oh, may dala ka ba? Ayun, sakto. Nasa bulsa bago mo. pa Ayan, yan, no? May bago kaming Okay, album. ito yung album nyo. Ang title, Langit Luha. Under Ivory Langit Music. Luha. Langit Luha Impyerno. Yan, yan. kasama na kami. Langit Luha ba sa langit? Okay, anong mga singles dito na kailangan namin abangan? Lumabas na yung first single namin yung sa piling mo. Tapos, abangan nyo yung next single namin yung Pasensya Ka Na soon. Eh, pag gusto naman namin kayo mapanood ng live, saan naman kami pupunta? Sa Facebook. Jessica. Check nyo lang sa Facebook, facebook.com/Silent Sanctuary Online. Twitter, meron. Meron din. Instagram. At Silent Sanctuary sa Twitter at Silent Sanctuary Online sa Instagram. Yun. Jojo, wag na tayong umepal-epal Wag na, dito. Sa ito. tingin ko, gusto pa natin Mapakinggan yung sila. mga sample ng kanta nila. Alright, palakpakan natin. Silent Sanctuary on Sports 360! Yeah. Huwag madismaya, subalang buhay. Kasama yan sa paglalakbay. Matututo ka ba kung di nagkamali? Alam mo ang sagot, di ba hindi? Mga bagay na bagong harapin, kailangan pang hawagan at gawin. Kaya kahit ano pa man ang dumating, nandito na ako at dadamay sa'yo mula ngayon. Di ka na mag-iisa, huwag matakot mawala. Sasamahan ka ng langit at bibigyan sa piling mo. Sa piling mo. Kung nais lumipad, di babawalan. Hindi magdaramdami, hintayin ka na. Kapag inaapi, huwag nang lumaban. Akong mauuna't baka ka masaktan. Mga bagay na ating harapin, dalawa tayo sabay nating lulutasin. Kaya